Hello mga kabosing ko, welcome back sa panibagong yugto ng kwento ni Pedro. Bago tayo magsimula mga kabosing, huwag niyo kalimutan mag-like at comment kung gusto niyo pang ipagpatuloy ko ang kwento ni Pedro. At ngayon sisimulan na natin ang panibagong kabanata. Nagsimula ang bahaging ito ng kwento sa pagninilay ni Philip matapos ang pagsabog ng granadang kanyang itinanam. Sa kanyang pananaw, eksaktong sumabog ang granada sa sandaling naapakan niyon ni James Minor. Dahil dito, hindi niya maiwasang magtaka kung paano pa rin nanatiling buhay ang kanyang kalaban. Para kay Philip, ang naturang pagsabog ay dapat sapat na upang tuluyang durugan ang katawan ng isang normal na tao. Kaya naman nahirapan siyang maunawaan kung paano pa nagagawa ni James na manatiling kalmado at magsalita na para bang walang nangyari. Samantala, tila walang anumang pag-aalala si James Minor. Sa halip, pabirong sinabi niya na ang bansag na One-Man Special Operations Command ay tunay na bagay kay Philip. Gayunpaman, idinagdag niyang marahil ay hindi kailanman naging kanya ang titulong iyon, sapagkat isa rin naman siyang sundalo na matagal nang nakaranas ng digmaan. Habang papalapit si James, nagsimulang mag-isip ng mas malalim si Philip tungkol sa tunay na dahilan kung bakit napakahirap nitong talunin. Mula pa noong una silang nagkakilala, napansin na niya nakakaiba ang mga instinct ni James Minor. Masyado itong matalas at tila lampas sa normal na kakayahan ng isang tao. Napagtanto niyang tila alam ni James ang eksaktong lokasyon ng granadang kanyang itinanam. Hindi lamang iyon, para bang alam din nito ang eksaktong oras kung kailan ito sisabog. Dahil dito, nagsimulang mabuo sa isip ni Philip ang isang posibilidad. Sa kanyang pagsusuri, halos imposibleng maipaliwanag ang mga kilos ni James maliban na lamang kung mayroon itong kakayahang makita o mahulaan ang mga pangyayaring mangyayari sa hinaharap. At habang pinagmamasdan ang kanilang labanan, lalo lamang tumitibay sa kanyang isip ang mga lumang tsismis at usap-usapan tungkol kay James Minor. Samantala, tahimik ding sinusuri ng anak ni James ang sitwasyon. Ayon sa kanyang obserbasyon, ang temperatura sa lugar ay nasa humigit kumulang 80 degree sa ibaba ng zero. Bukod pa rito, patuloy pa itong bumababa ng halos 3 degree bawat minuto. Dahil sa matinding lamig, alam niyang unti-unting maaapektuhan ang katumpakan ng mga galaw ni Philip. Kasabay nito, mas mabilis ding manghihina at maninigas ang kanyang katawan habang tumatagal ang laban. Ngunit iba ang sitwasyon para kay James Minor. Dahil sa natatangi nitong kalagayan at kakayahan, tila hindi gaanong problema sa kanya ang pakikipaglaban sa loob ng mahabang panahon. Sa madaling salita, habang lumilipas ang bawat minuto, si Philip ang mas unti-unting nalalagay sa alanganin. Sa puntong iyon, pansamantalang huminto ang kanilang labanan. Pagkatapos, kumuha si Philip ng isang granada at inihagis ito sa malapit na sasakyan. Habang ginagawa iyon, inamin niyang kung magpapatuloy ang sitwasyon sa ganoong paraan, maaari siyang matalo hindi dahil sa kalaban kundi dahil sa matinding lamig. Nang makita iyon ng anak ni James, agad niyang naisip na tila wala nang pakialam si Philip sa panganib. Ngunit may malinaw pala itong layunin. Ipinaliwanag ni Philip na kung ang problema ay ang sobrang lamig, maaari nilang baguhin mismo ang kapaligiran. Sa sumunod na sandali, isang malakas na pagsabog ang yumanig sa paligid. Nagkalat sa iba't ibang direksyon ang mga piraso ng sasakyan habang umalangaw-ngaw ang impact ng pagsabog sa buong lugar. Gayunpaman, nanatiling kalmado si James. Sa mapanuyang paraan, sinabi niyang kung nilalamig na si Philip, maaari naman niya itong bigyan ng pampainit. Ngunit seryoso ang naging tugon ni Philip. Muli niyang pinaalalahanan si James na kung nais pa nitong mabuhay ng matagal, mas mabuting sumunod na lamang ito sa mga utos ng kanilang pinuno. Binigyan pa niya ito ng 5 segundo upang pag-isipan ang magiging desisyon nito. Sa kabilang banda, tila hindi naapektuhan si James sa banta. Sa halip, sinabi niyang masyadong mataas ang tingin ni Philip sa sarili nito. Ipinaalala rin niyang magkaalyado sila at hindi mga kaaway. Pagkatapos nito, muling kumilos si Philip at naghanda upang ipagpatuloy ang pag-atake. Ngunit bago pa man tuluyang magsimula ang panibagong sagupaan, may hindi inaasahang nangyari. Biglang nakatanggap si Philip ng direktang komunikasyon mula kay Rafael. Hindi ipinakita kung ano ang eksaktong laman ng kanilang pag-uusap, ngunit malinaw na agad na sinunod ni Philip ang natanggap na utos. Matapos ang komunikasyon, sinabi niyang kailangan nang itigil ang kanilang labanan.
Nang marinig iyon, nagpahayag si James ng bahagyang pagkadismaya. Sa kanyang pananaw, tila nagsisimula pa lamang maging kawili-wili ang kanilang laban. Gayunpaman, ipinaalala ni Philip na ang naturang desisyon ay direktang utos mula sa kanilang pinuno. Bago siya umalis, nagbigay pa siya ng isang huling babala. Ayon sa kanya, kung muli pang susuway si James sa mga utos ni Rafael, hindi na magiging ganoon kadali ang susunod nilang pagkikita. Sa halip na mabahala, natawa lamang si James. Sinabi niyang kung sakaling bumalik muli si Philip, mas mabuting ipaalam nito ng mas maaga ang pagdating upang maihanda niya ang sarili at maayos itong matanggap. Hindi nagtagal matapos umalis si Philip, nagtanong ang anak ni James kung wala bang magiging problema kung makarating si Peter sa lugar na iyon. Sa halip na mag-alala, tila mas lalo pang naging interesado si James. Inamin niyang matagal na niyang naririnig ang pangalan ni Peter at matagal na rin niyang nais makita ng personal ang taong itinuturing ng marami bilang isang alamat. Dahil dito, sinabi niyang aabangan niya nang may pananabik ang pagdating nito. Pagkatapos nito, lumipat ang tagpo sa punong himpilan ng Glory Club. Doon ay makikitang tahimik na nagpapahinga si Matthew habang pinagmamasdan ng mga bulaklak sa kanyang tabi. Makalipas ang ilang sandali, napansin niyang may paparating na tao. Sa halip na mabahala, tila natuwa pa siya sa pagdating nito. Hindi naglaon ay nabunyag na ang bagong dating ay si Johan, na kilala rin bilang Alipid. Agad siyang tinanong ni Matthew kung may kinalaman ba sa isang misyon ang kanyang pagpunta roon. Subalit malamig at diretsyo lamang ang naging tugon ni Johan. Ayon sa kanya, hindi yun ang dahilan ng kanyang pagdating. Sa katunayan, nakatanggap si Johan ng atas na magtungo sa Fairdown Bay, ang lugar kung saan matatagpuan si James Minor. Gayunpaman, wala siyang gaanong interes sa misyon at tila wala siyang balak na seryosohin ito. Dahil dito, naghanda na sana siyang umalis. Ngunit bago pa siya tuluyang makaalis, biglang binanggit ni Matthew na kamakailan lamang ay nakita niya ang taong minsang ikinwento ni Johan. Sa una, ipinakita ni Johan na wala siyang pakialam sa impormasyong iyon. Subalit nang linawin ni Matthew na ang tinutukoy niya ay ang parehong opa na dati nang ikinwento ni Johan, agad nagbago ang reaksyon nito. Mabilis siyang huminto, lumingon, at seryosong nagtanong kung nasaan na ngayon ang taong iyon. Sa halip na direktang sagutin ang tanong, pabirong sinabi ni Matthew na kahit tinatawag itong opa, hindi naman ito mukhang matanda. Sa kanyang obserbasyon, tila mahusay itong mag-alaga ng sarili at nananatiling nasa magandang kondisyon. Muli, mas diretso at mas seryosong nagtanong si Johan kung nasaan ang taong iyon. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Matthew na ang alam niya ay nagtungo ang naturang tao upang makipagkita kay James Minor. Nang marinig iyon, agad nagbago ang isip ni Johan. Ang misyon na dati niyang ayaw gawin ay bigla niyang kinuha muli para sa sarili. Napansin ni Matthew ang malaking pagbabago ng kanyang asal at inaming tila napaka-istrikto ng pag-uugali ni Johan. Kanina lamang ay wala itong interes sa misyon, ngunit ngayon ay tila handa na itong umalis anumang oras. Gayunpaman, hindi na niya iyon masyadong pinag-isipan. Sa tutuusin, ang sadya lamang naman niya roon ay ihatid ang impormasyon at misyon. Mula sa pananaw ng kwento, ipinakita ng eksenang ito kung gaano kalaki ang impluwensya ng taong hinahanap ni Johan. Isang pangalan lamang ang sapat upang mabago ang kanyang buong desisyon, bagay na nagpapahiwatig na may malalim na koneksyon o mahalagang kasaysayan sa pagitan nila. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa pangunahing gusali ng Dewa Group. Doon, nagtanong si Jiwon kung paano nila balak makarating sa lugar na hinahanap ni Peter, lalo na't wala man lamang ito sa anumang opisyal na mapa. Kalmadong ipinaliwanag ni Peter na iyon mismo ang dahilan kung bakit sila nagtungo sa Dewa. Ayon sa kanya, may isang liblib na nayon na kailangang daanan bago makarating sa kanilang destinasyon. Isa itong lugar na mahigpit na kontrolado ang pagpasok at halos hindi tumatanggap ng mga tagalabas. Dahil dito, nagtaka si Jiwon kung paano sila makakapasok kung ganoon kahigpit ang seguridad ng lugar. Ngunit tila simple lamang ang sagot para kay Peter. Ipinaliwanag niyang kung hindi sila ituturing na mga tagalabas, wala silang magiging problema sa pagpasok. Dagdag pa niya, may isang taong tutulong upang maging bahagi sila ng lugar sa halip na mga estranghero. Eksaktong matapos niyang sabihin iyon, bumukas ang pinto ng elevator. Kaagad na napansin ni Jiwon ang presensya ng 2 taong bagong dating.
Sa isang nakakatawang pagkakamali, tinawag niya silang Ariana Grande. Gayunpaman, agad siyang itinama ng dalawa at ipinaliwanag na hindi sila ang sikat na mga awit. Ang kanilang mga pangalan ay Ariana at Grande. Hindi nagtagal, nagtungo silang lahat sa opisina ng pinuno ng Dehua Group. Doon, nagtanong si Jiwon kung ano ang kaugnayan nina Ariana at Grande sa planong pagpunta ni Peter sa naturang lugar. Magiliw nilang ipinaliwanag na ang kanilang mga magulang ay nagmula mismo sa rehiyong iyon. Dahil dito, hiniling ng pinuno ng Dehua na samahan at gabayan nila si Peter sa kanyang paglalakbay. Agad naman nilang tinanggap ang kahilingang iyon. Nagulat si Jiwon nang mapagtantong sina Ariana at Grande lamang ang magiging kasama ni Peter. Ngunit kinumpirma ni Peter na sapat na iyon. Sa katunayan, nais pa nga niyang umalis kaagad. Dahil sa pag-aalala, sinubukan ni Jiwon na pigilan siya. Tinanong niya kung balak ba nitong basta na lamang pasabugan o wasakin ang pasilidad ni James Minor. Sa kanyang pananaw, napakadelikado ng ganoong plano. Nakakagulat man, natawa lamang si Peter at sinabing tama ang naging hula ni Jiwon. Mula rito, lalong naging malinaw na determinado siyang alamin ang katotohanan sa likod ng mga eksperimento ni James Minor, anuman ang panganib na kanyang kaharipan. Pagkaraan nito, bumalik ang salaysay sa detention facility ng Dehua Group. Doon, makikitang nasa loob pa rin si Matias. Sa gitna ng katahimikan, napansin niyang may isang taong papalapit. Nanatili siyang kalmado habang nagsasalita. Ayon sa kanya, napakahirap makapasok sa lugar na iyon dahil sa higpit ng seguridad. Kaya naman, kung may isang taong nagawang makalusot at makarating doon ng hindi nahuhuli, iisa lamang ang posibleng taong naiisip niya. Sa pagtatapos ng bahaging ito, muling nag-iwan ang kwento ng isang misteryo. Hindi pa man ipinapakita kung sino ang bagong dating, malinaw na kilala ito ni Matias at may mahalagang papel itong gagampanan sa mga susunod na pangyayari. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Matias na siya mismo ang naging target ng operasyon ng paglilinis ng Glory Club. Bilang tugon, ipinunto ng taong nasa kanyang harapan na ang katotohanang buo pa rin ang mga bahagi ng katawan ni Matias ay sapat ng indikasyon na sumuko siya sa panig ng kalaban. Gayunpaman, idinagdag nito na anuman ang naging dahilan ng mga nangyari, kailangan pa ring bayaran ni Matias ang kapalit ng kanyang mga naging desisyon. Hindi naman itinanggi ni Matias ang pahayag na iyon. Ipinaliwanag niya na sa kasalukuyan ay ganap ng kontrolado ng Dehua ang kanyang BCEI. Ayon sa kanya, napakalakas ng aparatong nakakabit sa kanyang leeg. Kapag sinubukan niyang lumabas sa silid na iyon, agad na magkakaroon ng pagkawala ng kuryente sa loob ng 5 kilometrong radius. Ngunit sa kabila nito, naniniwala siyang may isang bagay na hindi pa lubos na nauunawaan ng Dehua. Ayon kay Matias, gaano man kalakas ang aparatong iyon, hindi pa rin ito kayang tuluyang kontrolin ang kanyang kakayahan. At bilang patunay, ipinakita niyang nagagamit pa rin niya ang kanyang mga abilidad kahit nasa ilalim siya ng mahigpit na restriction. Nang makita iyon, inamin ng misteryosong lalaki na kahanga-hanga talaga si Matias. Sa kanyang pananaw, hindi basta-basta ang isang taong nakakagamit pa rin ng BCEI sa ganoong sitwasyon. Mula sa perspektibo ng kwento, ipinapakita ng eksenang ito kung gaano kalaki ang tiwala ni Matias sa sarili niyang kakayahan. Kahit nasa alang-in ang kalagayan siya, hindi pa rin siya nawawala ng kumpiyansa na may paraan upang makalaban. Samantala, sa loob-loob ni Matias, nakaramdam siya ng pagkadismaya dahil sa mismong lugar na iyon pa niya nakaharap ang taong nasa kanyang harapan. Batid niyang hanggat siya ay humihinga, hindi titigil ang lalaking iyon hanggat hindi siya napapabagsak. Dahil dito, nagpasya siya na ang unang kikilos. Ngunit tila nabasa ng misteryosong lalaki ang kanyang intensyon. Sinabi nitong mabuti ang pagiging handa, ngunit nakapanghihinayang lamang dahil sa pagkakataong iyon ay wala umanong silbi ang mga kakayahan ni Matias laban sa kanya. Kaagad pagkatapos noon, inilabas nito ang sarili nitong kakayahan. Sa loob lamang ng ilang sandali, ilan sa mga drone ni Matias ang agad na nasira. Sa malamig na tono, tinanong pa nito kung gaano katagal kaya ni Matias na manatiling nakatayo sa ganoong sitwasyon. Sa halip na mabahala, natawa lamang si Matias. Inamin niyang maaaring kayang sirain at pigilan ng kalaban ang kanyang mga drone. Gayunpaman, ibinalik niya ang tanong kung handa ba itong harapin ang magiging resulta sakaling sumabog ang mga drone sa loob ng isang masikip at saradong silid. Ngunit muli lamang siyang tinuwanan ng kanyang kalaban.
Ipinaliwanag nito na mula pa sa simula ay wala naman itong planong pasabugan ang anumang bagay sa loob ng lugar na iyon. Pagkatapos sabihin iyon, itinutok nito ang hawak na kagamitan sa bakal na pader sa paligid nila. Sa isang iglap, isang kakaibang enerhiya na kahawig ng agos ng kuryente ang kumalat sa buong silid. Mabilis nitong tinamaan ang lahat ng drone ni Matias. Isa-isa silang bumagsak sa sahig at tuluyang nawalan ng kakayahang gumana. Bahagyang nagulat si Matias sa kanyang nasaksihan. Matapos suriin ang nangyari, tinukoy niya ang kapangyarihang iyon bilang isang electromagnetic pulse. Nagpakita naman ng paghanga ang misteryosong lalaki. Ayon dito, kahanga-hanga na agad na natukoy ni Matias ang prinsipyo ng kakayahang iyon sa isang tingin pa lamang. Habang sinusuri ang sitwasyon, napagtanto ni Matias na halos kapareho iyon ang epekto ng isang malapit na tama ng kidlat. Bagamat hindi ito direktang nagdudulot ng malaking pinsala sa tao, nagagawa nitong sirain ang mga elektron-ikong kagamitan sa paligid, lalo na ang mga sensitibo at mataas ang presisyong makina. At dahil karamihan sa kanyang mga kagamitan ay nakabatay sa ganitong teknolohiya, malinaw na malaking pinsala ang tinamo ng kanyang mga drone. Sa mas malalim na pagsusuri, ipinapakita ng eksenang ito na hindi lamang lakas ang puhunan ng misteryosong lalaki. Taglay rin nito ang kakayahang kontrahin ang mismong pundasyon ng estilo ng pakikipaglaban ni Matias, dahilan upang lalo pang maging dehado ang huli. Samantala, ipinaliwanag ng misteryosong lalaki na bahagi lamang iyon ng kanilang trabaho. Iginiit nitong wala naman siyang personal na galit kay Matias at umaasa siyang mauunawaan nito ang sitwasyon. Bilang tugon, sinabi ni Matias na tunay ng kahanga-hanga ang kakayahang gumagamit ng kuryente. Ngunit sa kanyang palagay, hindi magiging madali para sa kalaban na gamitin ang kapangyarihang iyon sa bawat pagkakataon. Kasabay ng kanyang pagsasalita, bigla siyang naglabas ng ilang maliliit na bagay na hindi agad nakilala ng kanyang kalaban. Dahil dito, inakala ng misteryosong lalaki na mga improvised explosive device o maliliit na bomba ang mga iyon. Nagulat pa siya dahil hindi niya alam kung kailan nagkaroon ng pagkakataon si Matias na ihanda ang mga ito. Sa sumunod na sandali, mabilis na sumugod si Matias habang inihahagis ang mga bagay na hawak niya patungo sa kanyang kalaban. Kaagad namang umiwas ang misteryosong lalaki. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga papalapit na bagay, napansin niyang may kakaiba sa mga ito. At doon niya napagtanto ang katotohanan. Hindi pala mga bomba ang inihagis ni Matias. Ang mga iyon ay mga simpleng barya lamang. Lumalabas na ang buong sitwasyon ay isa lamang panlilinlang upang ilihis ang atensyon ng kanyang kalaban at pilitin itong magkamali ng pagbasa sa kanyang galaw. Samantala, ipinakita ni Matias ang kanyang sariling pagsusuri tungkol sa uri ng kalabang kanyang kinakaharap. Sa kanyang pananaw, karaniwang nangyayari na kapag ang isang tao ay labis na nag-e-eksperto sa isang partikular na larangan, may posibilidad na hamina naman ito sa ibang aspeto. Tinatawag niya itong functional fixation, isang kondisyon kung saan ang labis na pag-asa sa pangunahing talento ay unti-unting nagpapahina sa iba pang kakayahan. Dahil dito, inakala ni Matias na ang kanyang kalaban ay isa ring taong nakasentro lamang sa natatangi nitong abilidad. Ngunit nang ilunsad niya ang kanyang pag-atake, agad siyang nabigla sa sumunod na pangyayari. Sa bilis na halos hindi masundan ng mata, madaling naiwasan ng misteryosong lalaki ang kanyang offensiba bago agad na lumipat sa kanyang likuran. Kasabay nito, ipinaalala nitong may isang mahalagang eksepsyon na hindi na isama sa pagsusuri ni Matias. Sa loob-loob ni Matias, nahirapan siyang paniwalaan ang kanyang nakita. Napansin niyang hindi gumagamit ng sandata ang kanyang kalaban upang magpakawala ng kuryente. Sa halip, mismong katawan nito ang nagsisilbing daluyan ng enerhiya habang mahigpit nitong ikinukuyom ang kamao. Pagkatapos noon, sinabi ng lalaki na hindi pa huli ang lahat at maaari pa ring sumuko si Matias. Sa sumunod na sandali, mabilis nitong ibinagsak ang kamaong nababalutan ng kuryente diretso sa katawan ng kalaban nito. Dahil hindi naman nakatuon sa pisikal na pakikipaglaban ang mga kakayahan ni Matias, nahirapan siyang salagin ang naturang pag-atake. Sa isang iglap, napabagsak siya sa sahig at nawala ng pagkakataong makabawi. Habang pinagmamasdan ang kanyang kalagayan, inamin ng misteryosong lalaki na kahanga-hanga pa rin ang ipinakitang paglaban ni Matias. Para rito, hindi biro ang nagawang pagtitiis at pakikipagsabayan ni Matias sa kabila ng napakahirap na sitwasyong kanyang kinakaharap.
Gayunpaman, ipinaliwanag din nito na para sa Glory Club, ang isang kasaping nahuli o napunta sa kamay ng kalaban ay isa ng mapanganib na variable. Sa kanilang pananaw, ang mga ganitong sitwasyon ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang problema sa organisasyon. Dahil dito, naniniwala siyang kailangang agad na alisin ang anumang posibleng banta bago pa ito lumaki. Mula sa pananaw ng kwento, ipinapakita ng eksenang ito kung gaano kalamag at praktikal ang paraan ng pag-iisip ng organisasyon. Sa halip na pairalin ang dating samahan o katapatan, mas pinahahalagahan nila ang seguridad ng kanilang grupo. Ngunit bago pa maisakatuparan ng misteryosong lalaki ang kanyang balak, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Bigla na lamang napuno ng makapal na gas ang buong silid. Bahagyang napaisip ang lalaki tungkol sa uri ng gas na iyon. Sa kanyang pagsusuri, malabong isa itong nakalalasong gas dahil hindi niya inaasahang papayagan ng dehwa na mamatay si Matias sa ganoong paraan. Dahil dito, napagpalagay niyang isa lamang itong sleeping gas na idinisenyo upang pigilan ang sinumang naroroon. Kasabay nito, nakarinig siya ng mga yabag at malinaw na senyales ng pagdating ng ibang tao. Nang mapagtanto niyang may paparating na, nagpasya siyang umatras muna. Bago tuluyang umalis, sinabi niyang maswerte si Matias sa pagkakataong iyon dahil pansamantala nitong naiwasan ang kanyang kapalaran. Hindi nagtagal, dumating sina Peter at ang kanyang mga kasama sa silid kung saan nakakulong si Matias. Agad silang nagulat sa kanilang nadatnan. Nagtaka si G1 kung paano nagawang makapasok ng isang tao sa lugar na iyon, lalo na't kilala ang pasilidad dahil sa napakahigpit nitong seguridad. Samantala, masusing sinuri ni Peter ang buong paligid. Ayon sa kanyang pagtataya, hindi simpleng panghihimasok lamang ang nangyari. Para sa kanya, ang sinumang nakapasok sa lugar na iyon ay isang individual na nagtataglay ng pambihirang kakayahan at karanasan. Napansin din niyang kahit nasa sitwasyong halos walang pagkakataong makapaghanda si Matias, nagawa pa rin ng salarin na talunin ito nang hindi nag-iiwan ng malinaw na bakas ng matinding labanan. Mula sa pananaw ng kwento, mahalagang pahiwatig ito tungkol sa antas ng kakayahan ng misteryosong taong iyon. Hindi lamang niya nalusutan ang mahigpit na seguridad ng pasilidad, kundi nagawa rin niyang talunin si Matias at makaalis ng halos walang iniwang ebidensya. Dahil dito, lalo pang naging mausisa si Peter tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ng naturang tao. Samantala, sa ibang bahagi ng lugar, makikitang matagumpay ng nakatakas ang misteryosong lalaki. Mula sa tuktok ng isang gusali, tahimik nitong minasdan ang paligid bago tuluyang maglaho sa dilim. Sa kabuuan, ipinakita ng bahaging ito ng kwento na unti-unti nang lumalawak ang saklaw ng mga puwersang kumikilos sa likod ng mga pangyayari. Habang patuloy na naghahanap ng mga sagot sina Peter at ang kanyang mga kasama, malinaw na may mas malalakas, mas mapanganib, at mas misteryosong mga kalaban na naghihintay sa mga susunod na kabanata.